Oh, eto guys ha. Yan, nababasa natin sa taas ano. At least eto, hindi na ito fake news, okay? Nag-post ako nung nakaraan na sabi ko sa mga ka-BBM natin, mag-ingat tayo, ingatan natin yung mga account natin at mag-ingat tayo sa mga pagpo-post ng mga unverified naman at wala naman talaga, hindi natin alam kung kanino pinanggalingan ano. Kagaya nga nung balita na ang DFA daw ay nag-uutos na ng ganito ganyan, pati yung parang embassy o consul sa Canada, which is wala naman. Okay, pero ngayon, yun ay patungkol dun sa sa nangyari kay Attorney Claire. Okay? So ngayon, eto guys, at least ito sa taas yan, bago lang yan, kailang araw pa lang nakakaraan. Ito totoo na to. Ha? Hindi na ito fake, okay? So ngayon, ang DFA ngayon ay kikilos natin, inutusan na nitong si, ano pa ito, sa head natin ng DFA, no? Itong nasa embassy ng Canada to check at mag-investigate. I-check yung mga tao na involved rito kung ano ang pwedeng gawin. Now, bagamat si Attorney Claire ay walang complaint, hindi siya nag-complaint. So, may mga proseso silang gagawin pero hindi ko sure kung paano, no? Sapagkat yung iba rito, baka sila ay permanent residents or baka mga mga citizen, iba yung proseso. Ngayon, kung sila naman ay mga TFW lang, mga temporary foreign workers, mga work permit lang ang hawak, madali lang yun. Talagang magkakaproblema sila ng malaki. Pero sa itsura ng mga involved dito, mukhang hindi naman sila mga TFW kasi nga yung marami rito mga mga tirador ng food bank. No. So most likely hindi naman. Pero so ibig sabihin dadaan sa ibang proseso 'yan kung talagang ito ay seseryosohin at tutuluyan ng embassy ng Canada, ng embassy ng Pilipinas dito sa Canada, sa Ottawa tsaka sa Vancouver, magkakaproblema sila diyan, no? Hindi pa naman basta libre ang lawyer dito. Kapag ang mga kaso mo ay mga ganyan, yung mga misbehavior na ganyan, no? So, palagay ko magkakaproblema sila dyan. At dito po sa Canada ay hindi madaling magkakaso dahil mahal ang lawyer dito. Okay? Meron din naman ditong libre pero depende sa kaso mo yun. Pero sa mga ganyang klase, hindi ka ililibre, no? Bagamat, dito rin sa Canada, napakalawak ng pagrespeto at binibigyan talaga ng galang ang kalayaan mong magsalita. Siyempre, lahat naman, hindi naman lahat ay absolute ang freedom. Hindi naman lahat ay pwede na at walang hangganan. Siyempre, lahat ay may mga parameter, may mga boundaries, no? So, sa batas dito sa Canada, bagamat napakaluwag pagdating sa freedom of speech, pero siyempre, merong yun. Merong mga hangganan yon, may parameter rin yun. In which, sa tingin ko personal kong tingin, talagang lumampas itong mga hinayupak na mga didilis na ito. Itong mga umaasa sa food bank na ito, lumampas talaga sila. No? Talagang dapat lang mag-investigate ngayon ang DFA. Okay? So, ito ang tunay na, legit na talaga ito, guys. At kahit pumunta ka rito sa website sa Canada, mababasa mo na, no? Na talagang may order na galing dito sa Manila na mag-investigate para sa mga taong ito. Ang alam ko, maging sa Omni News, nabalita na rin ito. At yun nga, pinaiimbestiga na ito. Legit na talaga, okay? So, pwede na tayong magpo-post nito. Pero, good luck. Ang masasabi natin doon sa mga tirador ng food bank na involved rito, na mga bata rin ni Vic Rodriguez yung iba, ni Kapitan Vic, no? Baka nga coordinated talaga di ba? Dahil may mga connection nito kay Vic di ba? So, good luck sa inyo Good luck talaga. Tingnan natin, i-challenge ninyo ngayon ang Canada. No? I-challenge ninyo yung pagkakadali ninyong yan sa mga diplomats, no? Dahil may batas tayo na kailangan nire-respeto natin ang mga diplomats, no?
So, tingnan natin kung hanggang saan kayo pupulutin, saan ang inyong galing. At sa ating gobyerno naman, nawa ito ay seryosohin ninyo. Hindi ningas kugo na. So, magbabantay kami sa resulta dahil sa totoo lang, yung mga yan ay ikinahihiya ng maraming Canadian rito. Lalo na rito sa part ng Alberta, kinahihiya namin yung mga yan. Bagamat mga kapwa nga natin Pilipino, pero kahiya-hiya. Hindi, alam niyo yun, hindi ganyan ang ugali ng Pilipino. Ugali ng didilis, pwede. No? Pero ugali ng Pilipino ay malabo, hindi ganyan. So kaya ikinahihiya namin yung mga yan, kung sino man yan. No? At kayo, mga ate, mga nanyo, pagbutihin nyo na lang yung pangunguha ng pagkain sa food bank. Di ba? Hindi yan kung ano mga pinaggagawa nyo ngayon. Balita ko, may mga umiiyak na. Meron ng mga kinakabahan. Talagang kabahan kayo dahil pag sineryoso kayo ng DFA at ng embassy natin, naku po, Rudy. Alalahanin nyo, mangyayari yan. Usapan gobyerno sa gobyerno. Hindi porke citizen ka na, hindi pwedeng i-revoke ang citizenship mo. Tandaan nyo yan, ha? Pwede pong ma-revoke ang citizenship ng isang citizen. Lalo, pati ang PR, no? PR status, pwede ring ma-revoke yan. Ganun po yun. Kaya pag ikaw ay gumawa ng mga kasalanan na papasok sa batas ng Pilipinas na pwedeng i-revoke, no? So, I think one of those laws, baka itong itong mga diplomat sa laws about diplomats, no? And at the same time, pero ang alam ko, kailangan nyo munang pagdusahan. Kumbaga, mahatulan ka rito sa Canada, kailangan mo munang pagdusahan sa Canada. Then, kung ni-request ng government ang deportation ninyo, baka ma-deport ng tuluyan. So, depende pa rin yun kasi kung citizen ka, hatulan ka pa rin ng Canada. Pero, sabi ko nga sa inyo, pwedeng ma-revoke, no? Yun ang mga naiintindihan ko, okay? So, yun. Kaya yung mga didilis na mga hinayupak na yan, hindi po kami natutuwa sa inyo. Maraming mga Pilipino ngayon ang asar na asar sa inyo at meron akong napanood sa Omni News, no, na yung isang didilis umiiyak. Binabash na raw siya. Namo, kung di ka pala naman siraulong hinayupak mumura-murahin mo yung si Auntie Claire, tapos ilalive nyo pa, tapos ngayon tumatanggi, hindi na raw siya kasama. Parang hindi ka kasama, doon ka nga, laki pa nga ng picture mo. Diba? Tsaka hindi makakalimutan yung mukha mo, mukhang burao talaga. Tatanggi ka pa, ha? Ngayon nagtatanggihan kayo, mga hinayupa kayo. Ngayon ang babait ninyo. Ngayon ang gagalang ninyo, freedom of speech. Diba? Ngayon kinakabahan na talaga kayo. Yun ang totoo, kinakabahan na kayo, mga hinayupa kayo. Dapat lang kayong kabahan. Talagang dapat kayong kabahan, no? At sa DFA at sa embassy, no? Philippine Embassy sa Ottawa at dito sa Vancouver, please! Gawan nyo ito ng aksyon at babantayan kayo ng maraming Pilipino, okay? So, magpa-follow up kami sa inyo, ha, kung ano ang status nito. Sapagkat gusto naming papanagutin ang mga taong ito dahil kahiya-hiya sa Filipino community. Walang problema na mag-rally ka, ilabas mo ang saloobin mo, pero iba yung pagrarally, iba yung kabastusan. At maging sa batas dito sa Canada, ganun yun. Iba yung rally, iba yung kabastusan. Ang ginawa ng mga ito ay kabastusan na kabalahuraan na at hindi na pagiging Pilipino, kundi pagiging didilis, no? Bagamat didilis kayo, paminsan-minsan magpakita naman kayo ng manners. GMRC ba? Mga hinayupa kayo, di ba? So yan, aabangan natin yan, ha, kung ano ang mangyayari at kinakailangan may managot talaga sa mga ito dahil kahiya-hiya, ikinahihiya ito ng maraming Filipino community ngayon dito sa Canada, no? Kaya dapat lang na itong mga ito ay maturuan ng leksyon, okay? So yun lang po. Anyway, huwag kayo humingi ng tulong kay Inday Sayad, hindi pupunta rito sa Canada. Takot pumunta rito yan sa US tsaka Canada si Sayad, tandaan niyo yan. Okay, so mga bobong titilis at may Sayad dyan, yun lang. Matili kayo mga bobot may Sayad sapagkat may Sayad laging high blood. Bye!